isang kabaong na kasing liit ng isang pangarap. Habang nilalamig ang bangkay ng 6 na taong gulang na si Alonzo, nag-aapoy naman sa init ng pagtataksil ang kanyang ama sa bisig ng iba. Wala kang kwentang ina, ang masakit na sampal ni Doña Imelda na bumasag sa pagkatao ni Teresa. Ngunit sa likod ng bawat luhang pumapatak, may isang lihim na dahan-dahang gumagapang. Isang mitya na handang sumabog at tumupok sa buong angkan ng De Silva. Kaya mo bang tiisin ang hapdi upang makita ang hustisya? O lalamunin ka na lang ng dilim ng kanilang kasinungalingan? Huwag mo akong dinala ng mga peking luha, Teresa. Kasalanan mo kung bakit wala na si Alonzo. Pinili mong maglandi sa kung saang motel kaysa alagaan ng anak mo. Ang boses ni Rodolfo ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng mansyon, walang bakas ng pait, walang bakas ng panghihinayang. Sa mga sandaling iyon, ang kamay ni Teresa ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na nebulizer mask na puno pa ng hamog mula sa gamot na hindi na umabot sa baga ng kanyang anak. Kanina lamang bago tumigil ang pagtibok ng puso ni Alonzo, ay tila isang baliw si Teresa na pabalik-balik sa bintana, naghihintay sa sasakyan ng asawa habang ang bata ay nag-aagaw buhay. Sa kanyang kabilang kamay, naroon ang kanyang cellphone 7 missed calls na hindi sinagot 7 pagsamo na binaliwala ni Rodolfo dahil abala ito sa pagyakap kay Clarissa sa isang luxury condo sa Makati. Tiningnan ni Teresa ang asawa ang lalaking nangako sa harap ng altar na poprotektahan siya, ngunit ngayon ay tila isang estrangherong may pusong bato. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo. Ang bawat hininga ay parang paglunok ng bubog. Hindi siya makasigaw. Ang sakit ay napakabigat kaya't ang kanyang mga tuhod ay unti-unting bumibigay sa marangyang carpet ng silid. Ang nebulizer mask na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag gumulong sa sahig, tila isang simbolo ng kanyang pagkabigo bilang isang ina. Why are you looking at me like that? Kasalanan mo ito, Teresa. You were too busy with your secret lover, kaya hindi mo napansin na hindi na humihinga ang anak natin. Dagdag pa ni Rodolfo habang inaayos ang kanyang mamahaling kurbata. Handa na para sa isang press conference na gagamit sa kamatayan ng sariling anak para sa simpatya ng publiko. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Imelda, ang makapangyarihang matriarka ng mga De Silva, na may hawak na isang brown envelope. Walang bakas ng luha sa kanyang mga mata, tanging galit at pandidiri lamang ang mababakas sa kanyang mukha habang nakatingin sa nagluluksang manugang. I knew it. Simula pa lang alam ko nang hindi ka nararapat sa pamilyang ito. Narito ang ebidensya ng pagtataksil mo. Pictures of you with another man while my grandson was dying. Inihagis ng matanda ang mga retrato sa harap ni Teresa. Nakita niya ang kanyang sarili sa mga larawan, mga kuha na halatang dinoktor at manipulado, ngunit sa mata ng publiko ito ang tatapos sa kanyang dangal. Ang bawat retrato ay tila isang sampal na mas masakit pa sa pisikal na hagupit. Ang mansyong ito na dati niyang itinuring na tahanan ay biglang nagmula sa paningin niya bilang isang malaking kulungan, isang libingan na puno ng ginto at kasinungalingan. Tumingin si Teresa sa kisame, pilit na pinipigilan ang pag-agos ng mga luhang alam niyang walang silbi sa harap ng mga taong ito. Ang bango ng paboritong baby powder ni Alonzo na nananatili pa rin sa silid ay tila isang mitya na sumusugat sa kanyang puso. Paano naging ganito kalupit ang tadhana? Paano nagawang ipagpalit ng isang ama ang buhay ng kanyang anak para sa kapangyarihan at isang babaeng hindi naman kanya? Sa loob ng kanyang isipan, isang boses ang dahan-dahang nabubuhay mula sa abo ng kanyang pagkatao. Hanggang kailan ko kailangang lunukin ang ganitong klaseng kawalang katarungan? Kung ang mundong ito ay binuo sa mga kasinungalingan ng mga De Silva, handa ba akong maging apoy na tutupok sa kanilang lahat? Kahit na ang kapalit nito ay ang sarili kong kaligtasan. Nanatiling nakaluhod si Teresa, hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil sa bigat ng krus na ipinapasan nila sa kanya. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang babala ng isang darating na unos. Habang ang anino ni Doña Imelda at Rodolfo ay nagdidilim sa kanyang harapan, isang pangako ang ibinulong niya sa hangin para sa kanyang anak. Lumabas ka na sa pamamahay na ito bago ko patawagin ang mga pulis at ipakubli ka sa dilim ng rehas. Ang boses ni Doña Imelda ay parang matalas na kampana na umaaling-awngaw sa malawak na pasilyo ng mansyon. Hindi pa man natutuyo ang mga luha sa pisngi ni Teresa
Ang kanyang mga gamit ang iilang piraso ng damit na kasama niya sa loob ng 7 taon ay nakakalat na sa malamig na sahig. Walang maleta, walang bag, tanging isang plastic na supot lamang ang itinapon sa kanyang paanan. Tumingin siya kay Rodolfo, naghahanap ng kahit katiting na awa, ngunit ang asawa niya ay nakatayo lamang sa tabi ng bintana, nakatingin sa malayo, habang hinihitit ang kanyang mamahaling sigarilyo. Para kay Rodolfo, ang kanyang asawa ay isa na lamang mantsa sa kanyang malinis na karera sa politika na kailangang burahin sa lalong madaling panahon. Rodolfo, parang awa mo na. Kahit hanggang matapos lang ang libing ni Alonzo, hayaan mo akong ihatid ang anak ko sa huling hantungan. Pagsamo ni Teresa, ang kanyang boses ay paos at halos hindi na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ngunit ang tanging sagot na natanggap niya ay ang marahas na paghila ng mga security guard sa kanyang magkabilang braso. Ang kanilang mga daliri ay bumaon sa kanyang balat, isang hapdi na hindi mapapantayan ang kirot sa loob ng kanyang dibdib. Habang kinakaladkad siya palabas, bumukas ang pinto ng gate at doon ay tumambad ang kislap ng mga cellphone. Si Marisol, ang kapitbahay na laging naghahanap ng butas sa buhay ng iba, ay nandoon na kasama ang ilang pang-usisero. Ayan na ang babaeng walang puso. Live tayo, mga kamarites. Panoorin ninyo ang pagpapalaya sa ina na pumatay sa sariling anak sa kapabayaan. Ang mga salitang iyon ay parang mga palaso na bumaon sa pandinig ni Teresa. Ang kahihiyan ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang natitirang dangal. Eksaktong pagtapak ng kanyang mga paa sa labas ng bakod, ang langit ay biglang nagdilim at nagpakawala ng isang malakas na buhos ng ulan. Ang malamig na patak ng tubig ay humalo sa kanyang mainit na luha. Narinig niya ang mabigat na tunog ng bakal na pintuan na nagsara at ang pag-ikot ng kandado, isang tunog na nagpapahiwatig na ang mundo ng mga De Silva ay tuluyan na siyang itinakwil. Wala siyang pera, wala siyang masisilungan, at ang masakit, ang buong bansa ay naniniwala sa kasinungalingang ipinakain sa kanila ng kanyang mga biyenan. Napaupo si Teresa sa basang semento, yakap-yakap ang supot ng kanyang mga damit. Ngunit sa gitna ng kanyang panginginig, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng kanyang bulsa. Dinukot niya ito at nakita ang isang maliit na asul na panyo, ang panyong ginamit ni Alonzo para punasan ang kanyang luha noong huling beses silang naglaro. Ang amoy ng kanyang anak ay tila naroon pa rin sa tela, isang munting paalala na sa gitna ng kawalan, mayroon siyang isang dahilan para manatiling buhay. Hindi pa ito ang huli. Bulong ni Teresa sa hangin habang ang bawat patak ng ulan ay tila nagpapatibay sa kanyang determinasyon. Kinuha ninyo ang lahat sa akin. Pero ang katotohanan, hindi ninyo kailanman magagawang ibaon sa limot. Sa gitna ng dilim at bagyo, ang isang babaeng itinuring na basahan ay dahan-dahang tumayo, hindi para tumakas, kundi para hanapin ang landas patungo sa kanyang paghihiganti. Ngunit saan siya pupunta, sa bawat kanto ang mga mata ng mga tao ay tila mapanghusga at ang bawat bulong ay tila isang hatol ng kamatayan. Habang naglalakad siya sa ilalim ng ulan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Ang bintana nito ay bumaba at isang pares ng mga mata ang tumingin sa kanya, mga matang puno ng misteryo at hindi maipaliwanag na pamilyar na damdamin. Patawad, Teresa. Hindi ko kayang makitang mamatay ang sarili kong ina dahil lang sa isang laban na alam nating talo ka na sa simula pa lang. Ang boses ni Mateo ay nanginginig, ngunit ang kamay niya ay matatag na nakahawak sa maliit na kulay pilak na USB, ang tanging sandata na hawak ni Teresa laban sa mga De Silva. Sa loob ng maliit at madilim na opisina ni Mateo, ang hangin ay tila naging kasing bigat ng semento. Si Teresa, nabasa pa rin ang buhok at nanginginig ang mga balikat mula sa lamig ng ulan sa labas, ay napatitig sa kanyang matalik na kaibigan. Ito ang lalaking kasabay niyang nangarap noong kolehiyo, ang tanging tao na pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga takot at lihim. Inabot niya kay Mateo ang ebidensya ng malaking nakaw sa kumpanya ng mga De Silva. Umaasang ito ang magiging susi niya para mabawi ang kanyang dangal at maipakita sa mundo ang tunay na kulay ni Rodolfo. Ngunit sa isang kisap mata, ang pag-asang iyon ay naging abo. Isang lalaking nakabarong ang lumabas mula sa anino ng silid, si Attorney Suarez, ang tapat na aso ni Doña Imelda. Kinuha ni Suarez ang USB mula sa kamay ni Mateo na tila ba ito ay isang basura lamang na dapat itapon. Mateo, bakit? Ang tanong ni Teresa ay halos isang bulong, isang huling hininga ng isang taong nalulunod.
Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang malupit na kamay. Hindi niya akalain na ang huling poste na sinasandalan niya ay babagsak din at dudurog sa kanya. Binayaran ni Doña Imelda ang operasyon ng nanay ko Teresa. Sila lang ang may pera, sila lang ang may kapangyarihan. Anong laban ko? Anong laban mo? Lumingon si Mateo sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit mas matimbang ang takot. Umalis ka na. Huwag mo nang hintaying tawagan nila ang mga awtoridad para kasuhan ka ng pagnanakaw ng dokumento. Naramdaman ni Teresa ang pag-ikot ng paligid. Ang mga pader ng opisina ay tila dahan-dahang sumisikip, nagnanais na ibaon siya sa limot. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay nanunumbat isang paalala na sa mundong ito, ang katapatan ay may presyo at siya ay masyadong mahirap para bayaran iyon. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa gilid ng mesa, ngunit ang kanyang katawan ay tila nawalan na ng bigat, tila isang anino na lamang na hinihintay na pawiin ng liwanag. Tumingin siya kay Attorney Suarez na ngayon ay nakangisi ng mapait. You should have known better, Teresa. In this city, the De Silvas don't just own the land, they own the people on it, including your so-called friends. Walang salitang lumabas sa bibig ni Teresa. Tinalikuran niya ang dalawang lalaki. Ang bawat hakbang niya palabas ng silid ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang bawat hininga niya ay may lasa ng pait at bakal. Sa labas ang ulan ay tumigil na, ngunit ang dilim ng gabi ay mas naging mapanganib. Wala na siyang ebidensya, wala na siyang kakampi, at higit sa lahat wala na siyang tiwala sa kahit na kanino. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, naramdaman niya ang malamig na hangin na yumayakap sa kanyang basang damit. Ang ala-ala ng tawa ni Alonzo ay biglang pumasok sa kanyang isip, isang matamis na himig, na ngayon ay naging isang malupit na parusa. Nay, huwag kang iiyak. Tila naririnig niya ang boses ng anak. Ngunit paano siya hindi iiyak kung ang buong mundo ay nagkakaisa para saktan siya? Sa dulo ng kanto, nakita niya ang isang lumang jeep na naghihintay ng mga pasahero. Wala siyang destinasyon, wala siyang pupuntahan, ngunit alam niyang hindi siya maaaring manatili rito. Sa kanyang pag-akyat sa jeep, isang matandang babae ang tumingin sa kanya ng may awa, ngunit agad ding nag-iwas ng tingin nang makilala siya mula sa balita. Ang sakit ng pagkakanulo ni Mateo ay mas matindi pa sa sampal ni Doña Imelda. Ito ang sugat na hindi kailanman maghihilom, ang sugat na dulot ng isang kaibigan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa huling pag-asang, pinanghawakan niya isang madilim na desisyon ang nagsimulang mabuo sa kanyang puso. Kung ang lahat ay handang maging traidor para mabuhay, baka kailangan na rin niyang kalimutan ang pagiging mabuti. Para be. Sabi ni Teresa nang makarating ang diip sa tapat ng isang madilim at masikip na eskinita sa tondo. Dito sa lugar na hindi inaabot ng ningning ng mga De Silva, doon niya itatago ang kanyang galit hanggang sa maging isa itong apoy na handang tumupok sa lahat. Ang bawat patak ng tubig mula sa kalawanging gripo ay tila isang mabagal na pagbilang ng bawat segundong lumilipas sa kanyang paghihirap. Ang tunog na iyon na pumapatak sa isang plastik na balde, ang tanging musika sa loob ng maliit at mainit na silid na inuupahan ni Teresa sa kailaliman ng tondo. Ang amoy ng kanal at lumang kahoy ay tila dumidikit sa kanyang balat, isang malupit na paalala na ang prinsesa ng mga De Silva ay isa na ngayong basahan sa mata ng lipunan. Ang kanyang mga palad na dati ay malambot at laging may bango ng mamahaling losyon ay puno na ngayon ng paltos at sugat. Buong araw siyang naglaba ng mga maong at makakapal na kumot ng kanyang mga kapitbahay para lamang may pambili ng isang pirasong delata at kanin. Sa bawat kuskus niya sa tela, tila ang sarili niyang laman ang kanyang dinudurog. Ngunit ang hapdi ng kanyang mga kamay ay wala pa sa kalingkingan ng kirot na nararamdaman niya tuwing maaalala ang huling hininga ni Alonzo. Huwag kang magmalinis, Teresa. Kahit anong kuskus mo sa mga damit na yan, hindi mo mabubura ang mantsa ng pagiging masamang ina mo. Ang boses ni Marisol ay parang latigo na humahagupit mula sa labas ng bintana. Nakasilip ang babae, hawak ang kanyang cellphone na tila isang sandata handang i-video ang bawat paghihirap ni Teresa para sa kanyang mga followers. Nakita niyo ba, mga kamarites, ang dating donya ngayon ay labandera na karma nga naman hindi natutulog. Hindi lumingon si Teresa. Nanatiling tuwid ang kanyang likod kahit na ang bawat salita ni Marisol
ay tila isang kutsilyong bumabaon sa kanyang puso. Pinagpatuloy niya ang pagpiga sa basang damit, ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit sa pagpipigil. Sa mundong ito, ang katahimikan ay ang tanging kalasag na natitira sa kanya. Kapag sumagot siya, talo siya. Kapag umiyak siya, lalong matutuwa ang mga buwayang naghihintay sa kanyang pagbagsak. Ngunit ang katahimikan ay biglang bumasag nang makarinig siya ng isang kaluskos mula sa labas ng kanyang manipis na pintuan. Ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng doorknob ay nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok. Walang kumatok, walang nagtawag. Ang tanging narinig niya ay ang mabigat na paghinga ng kung sinong nasa kabilang panig. Dahan-dahang binitawan ni Teresa ang laruan at kinuha ang isang kalawanging gunting na nakapatong sa ibabaw ng kanyang supot ng damit. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok, umaalingaw-ngaw sa kanyang buong katawan. Isang malakas na tulak ang bumalikwas sa pinto at isang madilim na anino ng isang lalaki ang humarang sa liwanag ng buwan na nagmumula sa labas. Ang lalaki ay matangkad, balot ng itim na jacket, at ang kanyang mga mata ay nagtatago sa ilalim ng isang sombrero. Bago pa man makasigaw si Teresa, mabilis na lumapit ang lalaki at tinakpan ang kanyang bibig ng isang malakas at magaspang na palad. Ang amoy ng ulan at mamahaling tabako ay humalo sa hangin, isang amoy na hindi nababagay sa mabahong eskinita ng tondo. Huwag kang maingay kung gusto mo pang mabuhay. Bulong ng lalaki, ang boses ay malalim at puno ng awtoridad. Hindi ako naririto para saktan ka. Naririto ako dahil kailangan mo ng kakampi at kailangan ko ng katarungan. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Sa kabila ng takot, naramdaman niya ang isang kuryente ng pag-asa na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit sino ang lalaking ito at bakit niya alam kung nasaan siya nagtatago? Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng gasera, nakita ni Teresa ang isang pilat sa gilid ng leeg ng lalaki, isang markang tila may itinatagong madilim na kwento. Ang katarungan ay para lamang sa mga may ginto, Teresa, pero ang galit ay para sa ating mga itinapon ng tadhana. Ang boses ng lalaki ay parang isang mahinang dagundong ng kulog malalim at may dalang panganib na hindi kayang ipaliwanag ng isip. Dahan-dahang tinanggal ng lalaki ang kanyang kamay mula sa bibig ni Teresa. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng gasera, ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng pagnanasa o kasamaan, kundi isang uri ng lungkot na tila matagal nang nananahan sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang jacket ay basa pa mula sa amoy ng kalsada, at sa bawat paghinga niya, nararamdaman ni Teresa ang init na nagmumula sa isang taong sanay sa pakikipaglaban sa dilim. Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ang tanong ni Teresa ay puno ng panginginig. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit pa ring nakakapit sa kalawanging gunting. Pagkatapos ng pagkakanulo ni Mateo, ang bawat estranghero ay tila isang kaaway na nagbabalat kayo. I am Diego, isa akong investigative journalist. O kung tawagin ng iba, isang taong pakialamero. Marahan siyang umupo sa isang lumang silyang gawa sa kawayan na tila hindi alintana ang dumi ng paligid. I've been following the De Silva case for months. Alam kong hindi mo pinabayaan si Alonzo. Alam ko ring hindi aksidente ang pagkawala ng ebidensya mo kay Mateo. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang anak ay tila isang mitsa na sumugat sa puso ni Teresa. Ang gunting na hawak niya ay dahan-dahang bumaba, ang kanyang depensa ay unti-unting gumuho sa harap ng katotohanang may isang taong nakakita sa kanyang pagdurusa nang hindi siya hinuhusgahan. Ang kanyang lalamunan ay nanikip, ang mga luhang pilit niyang ikinukubli sa harap ni Marisol, at ng buong tondo ay tila nagbabadyang umagos muli. Bakit mo ako tinutulungan? Anong kailangan mo sa akin? Bulong ni Teresa habang nakatingin sa sahig kung saan nakahiga ang sirang robot ni Alonzo. Napansin ni Diego ang laruan. Yumuko siya at dahan-dahang pinulot ito. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa tahi na ginawa ni Teresa kanina. Dahil ang mga De Silva ay parang isang higanting anino na lumalamon sa lahat ng madadaanan nila. At isa ako sa mga aninong iyon na pilit nilang itinago. May isang kislap ng puot sa kanyang mga mata na hindi itinadhana para kay Teresa, kundi para sa isang mas malaking kaaway. Lumapit si Diego at iniabot ang laruan kay Teresa. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam si Teresa ng isang uri ng proteksyon. Ang presensya ni Diego ay tila isang pader na humaharang sa mga mapanghusgang bulong ng mundo.
Ngunit sa likod ng kanyang pasasalamat, may isang bahagi ng kanyang puso ang nagtatanong. Bakit ang isang journalist ay may ganito katinding galit sa mga De Silva? Bakit siya naririto sa kailaliman ng gabi? Itinataya ang kanyang buhay para sa isang babaeng wala nang maibibigay na kapalit. Magpahinga ka na, Teresa. Mula ngayon, hindi ka na mag-isa sa pakikipaglaban na ito, sabi ni Diego habang tumatayo at naglalakad patungo sa pinto. Babalik ako bukas. Mayroon akong impormasyon tungkol sa kumpanya ni Rodolfo na siguradong gugustuhin mong malaman. Bago lumabas, tumigil si Diego at tumingin sa labas ng bintana kung saan ang mga ilaw ng Makati ay kumukutitap sa malayo, ang lugar kung saan nananahan ang mga taong sumira sa kanila. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakita ni Teresa ang isang luma at kupas na retrato sa loob ng wallet ni Diego na bahagyang nakalabas sa kanyang bulsa. Ito ay larawan ng isang magandang babae na may suot na uniforme ng isang domestic helper, nakatayo sa harap ng gate ng mansyon ng mga De Silva. Ang pintuan ay dahan-dahang sumara, iniiwan si Teresa sa gitna ng katahimikan at ang bagong misteryo na dala ni Diego. Habang yakap-yakap ang robot ni Alonzo, hindi mawala sa isip ni Teresa ang huling tingin ng lalaki. Sino ang babae sa retrato? At ano ang tunay na ugnayan ni Diego sa pamilyang pilit niyang kinakalaban? Adakes. Ang amoy ng kamatayan ay hindi laging amoy ng lupa o agas ng kandila. Kung minsan ito ay amoy ng mamahaling pabango na nanunuot sa bawat himaymay ng alaala, isang halimuyak na nagbabalat kayo bilang ganda, ngunit may dalang lason. Nang magising si Teresa sa unang sikat ng araw na tumatagos sa siwang ng kanyang tagping bubong, ang unang bagay na hinanap ng kanyang mga mata ay ang maliit na robot ni Alonzo. Nakapatong ito sa ibabaw ng kabaong-kabaongang gawa sa karton na nagsisilbing lamesa niya. Ang liwanag ng umaga ay hindi nagdala ng init kundi isang malamig na katotohanan na ang bawat gising niya ay simula ng panibagong pakikipaglaban sa pangungulila. Dahan-dahan niyang kinuha ang laruan. Hinawakan niya ang bahaging tinahin niya kagabi. Ang bawat tusok ng karayom ay tila bakas ng kanyang pagsisikap na mabuo ang sarili. Inilapit niya ang robot sa kanyang mukha. Pilit na hinahanap ang amoy ng pawis at laro ng kanyang anak, ang amoy na dati ay nagpapakalma sa kanyang pagod. Ngunit biglang napatigil ang kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay tila nakaramdam ng isang matalas na kurot. Hindi amoy ng bata ang nalanghap niya. Sa halip, isang matapang at masangsang na bango ng mabulaklak, napabango ang dahan-dahang humahalimuyak mula sa plastik na katawan ng robot. Ito ay isang amoy na kilalang-kilala niya, isang bango na tanging ang mga taong may sapat na salapi para sa mga imported na tatak ang nakakagamit. Ito ang amoy na laging naiiwan sa bawat sulok ng mansyon tuwing dumadalaw si Clarissa. Bakit narito ang amoy mo? Bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng panginginig at umuusbong na takot. Biglang bumalik sa kanyang gunita ang gabi ng tragedya. Naalala niya ang bawat detalye, ang pinto ng silid ni Alonzo na hindi niya mabuksan dahil nakalock mula sa labas, ang mga huling sandali na nakita niyang maayos ang bata, at ang biglaang pag-atake ng hika na hindi maipaliwanag ng doktor. Si Alonzo ay may matinding allergy sa mga matatapang na pabango, isang bagay na tanging ang mga malalapit sa kanya ang nakakaalam. Naramdaman ni Teresa ang pag-ikot ng paligid. Ang maliit na silid ay tila naging isang masikip na kabaong. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa robot hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Isang kakilakilabot na hinala ang dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan, isang puzzle na ang bawat piraso ay dahan-dahang naglalapat sa gitna ng sakit at galit. Hindi ito aksidente. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng bakal. Hindi ka namatay dahil sa sakit, anak ko. May pumatay sa iyo. Ang bawat missed call ni Rodolfo, noong gabing iyon, ang pagkawala ng ebidensya, ang pagmamadali ni Doña Imelda na palayasin siya. Lahat ng iyon ay hindi lamang dahil sa galit. Lahat ng iyon ay isang masalimuot na tabing para itago ang isang karumal-dumal na lihim. Ang pabangong iyon sa laruan ni Alonzo ay hindi lamang isang bango. Ito ay isang piraso ng katotohanan na naiwan ng isang mamatay tao. Sa labas, narinig niya ang ingay ng tondo, ang sigawan ng mga bata, ang ingay ng mga sasakyan, at ang bulong ni Marisol sa kabilang dingding. Ngunit para kay Teresa, ang mundo ay biglang tumigil.
Ang kanyang mga luha ay hindi na pumatak. Sa halip ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa isang bagong uri ng determinasyon. Ang pagdadalamhati ay dahan-dahang nagpapalit anyo bilang isang malamig at mapanganib na layunin. Napatingin siya sa salamin na may lamat at doon ay nakita niya ang isang babaeng hindi na niya kilala. Ang Teresa na martir at tahimik ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang inang handang sunugin ang langit at lupa para lamang maipaghiganti ang kanyang anak. Clarissa, Rodolfo, Imelda. Sambit niya sa mga pangalang dati ay iginagalang niya. Pagsisisihan ninyo ang bawat segundong inakala ninyong nakatakas na kayo. Eksaktong sa sandaling iyon, isang malakas na katok ang bumasag sa katahimikan ng kanyang silid. Hindi ito ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob kagabi. Ito ay isang marahas na paghampas sa kahoy na tila ba ang buong mundo ay sabay-sabay na sumusugod sa kanyang pintuan. Pamamifad. Ang ulan ay hindi laging nagdadala ng lamig. Kung minsan ito ay nagsisilbing kumot na nagtatago sa dalawang kaluluwang pilit na bumubuo sa mga pirasong dinurog ng mundo. Ang marahas na katok sa pinto ay hindi pala pulis o mga tauhan ni Doña Imelda. Nang buksan ni Teresa ang kahoy na harang tumambad sa kanya si Diego, na hingal basa ang buhok at may dalang kapote. Teresa, kailangan mong lumabas dito. Si Marisol, may tinatawag siyang mga reporter. Sinasabi niya sa livestream na may itinatago kang lalaki rito para lalong sirain ang pangalan mo. Mabilis na sabi ni Diego habang hinahila ang braso ni Teresa. Wala nang oras para mag-isip. Kinuha ni Teresa ang maliit na robot ni Alonzo at ang kanyang lumang panyo at sumunod kay Diego sa likod ng eskinita. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos, nang malakas ang bawat patak ay tila naghuhugas sa bakas ng kanilang mga yapak sa maputik na daan ng tondo. Sa ilalim ng isang sira-sirang payong, napilit nilang pinagsasaluhan na ramdaman ni Teresa ang init ng balikat ni Diego na dumidikit sa kanya. Sa gitna ng takot, may isang kakaibang pakiramdam ng seguridad ang dahan-dahang gumagapang sa kanyang puso. Dinala siya ni Diego sa isang maliit at tago na karinderya na malayo sa mata ng mga marites. Doon sa ilalim ng malamlam na dilaw na ilaw at sa amoy ng mainit na sabaw ng tinola, naupo silang magkatapat. Bakit mo ito ginagawa, Diego? Pwede ka namang manatili na lang sa malayo at kumuha ng balita. Bakit kailangang iligtas mo pa ako? Tanong ni Teresa, habang pinupunasan ang kanyang basang mukha. Hindi agad sumagot si Diego. Kinuha niya ang isang tuyong bimpo mula sa kanyang bag at dahan-dahang inabot ito kay Teresa. Ngunit sa halip na ibigay lang siya na mismo, ang marahang nagpunas sa noo ng babae. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ni Teresa, isang tingin na puno ng pag-unawa at isang uri ng paghanga na matagal nang hindi nararamdaman ng babae. Because you're not just a story to me, Teresa. You are a woman who is fighting for the truth. At sa mundong ito, bihira na ang taong tulad mo, bulong ni Diego. Ang kanyang boses ay naging malambot, tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Teresa. I know how it feels to lose everything. I know how it feels to be treated like a ghost by the people who should have loved you. Naramdaman ni Teresa ang unti-unting pagtunaw ng yelo sa kanyang puso. Sa bawat salita ni Diego, ang bigat ng kanyang krus ay tila nababawasan. Dahan-dahang inabot ni Diego ang kamay ni Teresa na nakapatong sa mesa. Ang kanilang mga daliri ay nagdaup isang simpleng hawak na nagpadala ng kuryente ng pag-asa sa kanyang buong katawan. Kilig isang damdamin na akala ni Teresa ay namatay na kasama ng kanyang anak, ay muling nabuhay hindi bilang pagnanasa, kundi bilang isang pangako ng paggaling. Tumayo si Diego at lumapit sa kanya. Iniyuko niya ang kanyang ulo at idinikit ang kanyang noo sa noo ni Teresa. Ang kanilang hininga ay naghahalo sa gitna ng katahimikan ng karinderya. Sa isang saglit ang mundo sa labas, ang mga De Silva, ang mga kasinungalingan, at ang sakit ay nawala. Ang tanging natira ay ang tibok ng kanilang mga puso na tila nagkakaintindihan. Dahan-dahang hinalikan ni Diego si Teresa, sa kanyang noo isang halik na puno ng respeto at pagpapahalaga. Ngunit habang nakasandal si Teresa sa dibdib ni Diego, ang kanyang mga mata ay napadako sa leeg ng lalaki. Ang kwelyo ng kanyang basa na jacket ay bahagyang bumukas, at doon ay nakita ni Teresa ang isang gintong kwintas na may pendant. Ito ay isang maliit na crest, isang simbolo ng isang leon na may hawak na espada. Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Ang simbolo na iyon ay hindi basta-bastang disenyo.
Ito ang De Silva family crest, ang sagisag na tanging ang mga direktang miyembro ng pamilya De Silva lamang ang meron. Ang bawat singsing ni Rodolfo at bawat porselana sa mansyon ay mayroon nito. Diego! Bulong ni Teresa, ang kanyang boses, ay biglang napalitan ng kaba. Saan galing ang kwintas na iyan? Ang pinakamasakit na uri ng pagkakanulo ay hindi nagmumula sa iyong kaaway, kundi sa taong pinahintulutan mong humawak sa iyong puso habang ang iyong mga mata ay nakapikit sa tiwala. Ang init na naramdaman ni Teresa sa dibdib ni Diego kanina ay biglang naglaho na palitan ng isang nanunuot na lamig na tila yelo sa kanyang mga ugat. Dahan-dahan siyang lumayo, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa gintong pendant na nakasabit sa leeg ng lalaki. Ang leon na may hawak na espada ang simbolo ng mga De Silva na naging mitya ng kanyang impyerno. Teresa, let me explain. Ang boses ni Diego ay puno ng kaba, ang kanyang kamay ay pilit na umaabot sa kanya ngunit mabilis na umatras ang babae. Explain na kaya mo ako nahanap dahil isa ka sa kanila. Na ang lahat ng ito, ang pagliligtas mo sa akin, ang mga salita mo, lahat ba yan ay script lang para makuha mo ang loob ko? Ang boses ni Teresa ay nanginginig sa galit at pait. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang sumbat. Akala niya ay nakahanap na siya ng kakampi, ngunit tila muli siyang nahulog sa isang bitag na mas malalim at mas masakit. Ang karinderya na kanina ay tila isang ligtas na kanlungan, ay naging isang masikip na silid ng interogasyon. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila naging isang mapanirang ingay na sumasabay sa kaguluhan sa loob ng isipan ni Teresa. Pakiramdam niya ay isa siyang malaking pagkakamali, isang babaeng masyadong madaling maniwala dahil sa uhaw sa katarungan. I am not like them, Teresa. Ang kwintas na ito ang tanging iniwan ng nanay ko bago siya pumanaw sa hirap dahil sa pagtatakwil ng mga De Silva. Mabilis na paliwanag ni Diego, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. I am a De Silva by blood, but I am their biggest nightmare. Kaya kita tinutulungan dahil pareho tayong biktima ng kanilang kasakiman. Ngunit hindi na naririnig ni Teresa ang mga paliwanag. Ang nakikita na lang niya ay ang mukha ni Rodolfo at ang mapang-aping ngiti ni Doña Imelda na tila nakatago sa likod ng mga mata ni Diego. Ang bawat alaala ng kanilang kilig na sandali ay naging isang malupit na biro. Dinampot ni Teresa ang isang maliit na kutsilyo na ginamit sa paghiwa ng kalamansi sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang itinuturo ang patalim sa direksyon ni Diego. Huwag kang lalapit. Sino ka ba talaga? Isa ka bang espiya ni Doña Imelda? O baka naman ikaw ang gagamit sa akin para makuha ang mana na ipinagkait sa iyo? Ang mga salita ni Teresa ay matalas, bawat isa ay may dalang lason ng pagdududa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing talim ng hawak niyang kutsilyo. Ang mga mata ni Diego ay nagbago mula sa pagsusumamo. Naging matigas ito at puno ng isang madilim na determinasyon. Hindi siya natakot sa patalim. Sa halip, dahan-dahan siyang humakbang palapit hanggang sa ang dulo ng kutsilyo ay dumikit sa kanyang dibdib, eksaktong sa tapat ng kanyang puso. Kung sa tingin mo ay katulad nila ako, sige, ituloy mo. Hamon ni Diego, ang kanyang boses ay malamig at seryoso. Pero tandaan mo ito, Teresa, sa digmaang ito kailangan mo ng isang demonyong marunong lumaban sa kapwa niya demonyo. At ako lang ang tanging demonyong nasa panig mo. Nanatiling nakatutok ang kutsilyo sa dibdib ni Diego. Ang hininga ni Teresa ay mabilis, at mababaw ang kanyang buong pagkatao ay nakabitin sa pagitan ng pagnanais na magtiwala at ang takot na muling mawasak. Sa labas, isang itim na sasakyan, ang dahan-dahang huminto, ang ilaw nito ay tumama sa bintana ng karinderya, tila isang aninong nagmamasid sa kanilang bawat galaw. Ang pakikipag-alyansa sa isang demonyo ay hindi tanda ng pagsuway sa langit. Kung minsan ito ang tanging paraan upang masunog ang impyernong itinayo ng mga taong nagkukunwaring anghel. Dahan-dahang ibinaba ni Teresa ang kutsilyo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin habang ang malamig na talim ay humihiwalay sa dibdib ni Diego. Ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipagbuno sa sariling konsensya. Tumingin siya sa labas sa itim na sasakyan na dahan-dahang umalis sa harap ng karinderya, iniwan ang isang makapal na usok na tila isang babala ng panganib na naghihintay sa bawat sulok. Gagamitin kita, Diego, ang boses ni Teresa
ay naging kasing patag at kasing talim ng semento. Hindi dahil nagtitiwala ako sa iyo, kundi dahil kailangan ko ng isang taong kasing dumi ng mga De Silva upang pabagsakin sila. Gusto mo ng paghihiganti para sa nanay mo, ibigay mo sa akin ang bawat lihim, bawat dumi, at bawat kasalanang itinatago ng pamilyang iyan. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Diego. Isang matalinong desisyon, Teresa. Sa larong ito ang puso ay isang pabigat. Ang kailangan natin ay ang talas ng isip at ang lamig ng sikmura. Inabot niya ang isang maliit na folder mula sa loob ng kanyang jacket. Ang mga papel ay bahagyang basa, ngunit ang mga letra ay malinaw pa ring mababasa. Ito ang mga dokumentong hindi nakuha ni Mateo, mga record ng mga pekeng kumpanya na ginagamit ni Rodolfo sa kanyang kampanya. Ngunit hindi sapat ang mga papel na ito. Kailangan natin ng isang boses na papakinggan ng buong bansa. Bumalik sila sa tondo, sa ilalim ng dilim tinatahak ang mga pasikot-sikot na eskinita upang iwasan ang mga mata ni Marisol at ng iba pang nagmamasid. Ngunit nang makarating sila sa harap ng maliit na silid ni Teresa, ang lahat ay napatigil. Ang amoy ng mamahaling pabango, ang pamilyar at nakakasulasok na bango ni Clarissa, ay nanunuot na sa hangin, tila isang lason na sumasakop sa masikip na pasilyo. Nakayo si Clarissa sa tapat ng pintuan ni Teresa, suot ang isang pulang dress na nagkakahalaga ng higit pa sa buong buhay ng mga tao sa lugar na iyon. Ang kanyang mga high heels ay nakabaon sa putikan at ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang pinagmamasdan ang paligid. How pathetic, Teresa! Ang boses ni Clarissa ay puno ng panunuya habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang mamahaling shades. Dito ka na ba talaga nababagay sa gitna ng basura at mga daga? Sabi ni Doña Imelda, dapat kitang tignan kung humihinga ka pa, baka kasi mabulok ka rito nang walang nakakaalam. Naramdaman ni Teresa ang pag-init ng kanyang mukha, ngunit sa halip na sumabog sa galit, dahan-dahan siyang humakbang palapit. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Ang presensya ni Diego sa kanyang likuran ay tila isang aninong nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya inaakalang mayroon siya. Ang basura ay nalilinis, Clarissa. Ang boses ni Teresa ay mahinahon, ngunit may dalang bigat na nagpatigil sa tawa ng kabilang babae. Pero ang amoy ng mamatay tao, kahit anong mahal ng pabango mo, hindi mo kailanman mabubura ang amoy ng dugo ng anak ko na nasa mga kamay mo. Nanigas si Clarissa sa kinatatayuan niya. Ang kanyang ngisi ay dahan-dahang naglaho. Napalitan ng isang panandaliang takot na mabilis din niyang ikinubli. Wala kang ebidensya, Teresa. You are nothing but a broken, grieving woman na naghahanap ng sisisihin sa sariling kapabayaan. Rodolfo is happy with me. He has already forgotten you and that child. Isang malakas na sampal ang hindi ibinigay ni Teresa, bagkus ay isang malamig na titig, na mas masakit pa sa anumang pisikal na hapdi. Umalis ka na rito bago ko ipakita sa iyo kung ano ang kayang gawin ng isang inang wala nang mawawala, bulong ni Teresa. Sa tenga ni Clarissa sapat na para maramdaman ng huli ang kilabot. Habang nagmamadaling umalis si Clarissa, napatigil siya nang makita si Diego na nakasandal sa pader. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa isang saglit, tila may isang lihim na koneksyon na dumaan sa pagitan nila, isang bagay na hindi napansin ni Teresa, ngunit nagbabago sa aura ng paligid. Ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw upang pakinggan. Sapat na ang isang bulong na may dalang talas ng katarungan upang yanigin ang isang palasyong binuo sa kasinungalingan. Nanatiling nakatayo si Teresa sa gitna ng maputik na eskinita, ang kanyang mga mata ay nakapako sa papalayong figura ni Clarissa. Ang bawat hakbang ng mga mamahaling high heels nito sa ibabaw ng maruming kahoy ay tila isang desperadong pagtatangka na panatilihin ang isang imahe ng kapangyarihan na dahan-dahan nang nagkakaroon ng lamat. Ang amoy ng bulaklak na dala ni Clarissa ay unti-unting tinatangay ng hangin galing sa imbernal, isang simbolismo ng mabilis na paghulas ng kanyang pagkukunwari. You think you won, Teresa? Huminto si Clarissa sa tapat ng kanyang itim na sasakyan. Lumingon siya at isang mapait na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. You're just a ghost in a place where people come to die. Rodolfo doesn't even remember your name anymore. Every night he's with me and he's happier than he ever was with a boring, grieving woman like you. Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ngunit ang sakit na dati ay nagpapaluha sa kanya
ay naging isang matigas na bato sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang humakbang palapit kay Clarissa, hindi natatakot sa kinang ng sasakyan o sa talim ng mga salita ng karibal. Hayaan mo siyang maging masaya, Clarissa. Build your castle, wear your diamonds, and sleep in his arms. Ang boses ni Teresa ay mahinahon, halos parang isang hele, ngunit may dalang kilabot na nagpatigil sa paghinga ni Clarissa. Pero bawat oras na ipipikit mo ang iyong mga mata, mararamdaman mo ang hanging dumaan sa silid ni Alonzo. Bawat spray ng pabango mo, maaalala mo ang huling sandaling nag-agaw buhay, ang isang bata dahil sa iyong kaimbutan. I don't need to win today, Clarissa. I just need to exist, and my existence will be your eternal nightmare. Naglabas si Clarissa ng isang makapal na sobre mula sa kanyang mamahaling bag at inihagis ito sa putikan sa paanan ni Teresa. Here, 1,000,000, isaksak mo sa baga mo. Umalis ka na ng Pilipinas. Go somewhere else and start a life, because if you stay, I will make sure you end up in the same place as your son. Sa galit at takot, mabilis na sumakay si Clarissa sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito paalis. Iniwan ang isang alikabok na humahalo sa amoy ng ulan. Napasandal si Teresa sa pader ng kanyang silid. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa matinding emosyong kanyang pinigilan. Lumapit si Diego at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Teresa. She's rattled, Teresa. Nakita mo ba ang panginginig ng mga kamay niya nang banggitin mo ang pabango? Clarissa is not as strong as she pretends to be. She's a puppet of her own guilt. Tumingin si Teresa kay Diego at muli niyang naalala ang kakaibang titigan nito at ni Clarissa kanina. Isang matalas na kutob ang dumaan sa kanyang isipan. Diego, bakit tila kilala ka ni Clarissa? Bakit ganoon na lamang ang tingin niya sa iyo kanina na tila nakakita siya ng isang multo? Huminga ng malalim si Diego, ang kanyang mga mata ay tumingin sa malayo sa mga gusali ng Makati na nagsisimula ng magliwanag sa ilalim ng dapit hapon. Dahil bago ka naging biktima ng mga De Silva, Teresa, may iba pang mga buhay na sinira ang pamilyang iyan. At si Clarissa, siya ang nakakita kung paano nila itinapon ang mga taong wala nang silbi sa kanila. I am a part of that history na pilit nilang ibinabaon sa limot. Hindi ko na kaya ang bigat ng lihim na ito sa aking dibdib, Ma'am Teresa. Tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang mukha ni Alonzo na humihingi ng tulong. Ang boses ni Lolo Ben ay nanginginig, tila isang tuyong dahon na anumang oras ay tatangayin ng hangin. Sa loob ng tahimik at madilim na sulok ng simbahan ng Quiapo, sa gitna ng usok ng mga kandila at bulong ng mga deboto, nagtagpo ang dalawang kaluluwang kapwa pinahirapan ng katotohanan. Si Teresa, na balot ng isang kupas na bandana upang itago ang kanyang mukha, ay dahan-dahang kinuha ang nangangalikig na kamay ng matandang bago pa ito tuluyang bumigay. Si Lolo Ben ang tanging taong naging saksi sa kanyang mga unang araw bilang asawa ni Rodolfo, ang lolo-lolohan ni Alonzo na palaging may dalang candy sa kanyang bulsa. Inabot ng matanda ang isang lukot na sobrang kulay dilaw na halatang matagal na itinago sa ilalim ng isang sapin o sa loob ng isang baul. Ito ang tunay na resulta ng autopsy ni Alonzo, ma'am. Ang ibinigay sa inyo sa ospital, ang ipinakita sa media, lahat iyon ay gawa-gawa lamang ni Doña Imelda. Binayaran nila ang doktor upang palabasin na natural na atake ng hika ang nangyari. Nang buksan ni Teresa ang sobre, ang kanyang paningin ay tila dahan-dahang lumabo. Ang mga medical na termino sa Ingles ay tila mga anino na sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata, ngunit ang isang pangungusap ay nanatiling malinaw. Presence of high-concentration organic chemical irritants in the pulmonary tissue. Hindi lamang ito hika. Ito ay isang atake na pinabilis at pinatindi ng isang panlabas na chemical. Ang bawat salita sa papel ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang kanyang anak ay hindi lamang namatay, ang kanyang anak ay pinahirapan bago tuluyang mawalan ng hininga. Ang galit na kanina ay malamig na yelo ay biglang nag-apoy, isang apoy na nagnanais na lamunin ang bawat pader ng mansyong De Silva. Bakit ngayon lang, Lolo Ben Han? Ang boses ni Teresa ay puno ng pait at pagsisisi. Bakit hinayaan ninyong mangyari ito? Pinagbantaan nila ang buhay ng pamilya ko sa probinsya, ma'am. Umiiyak na sagot ng matanda. Pero matanda na ako. Mas natatakot na ako sa katarungan ng Diyos kaysa sa galit ni Doña Imelda. Habang mahigpit na yakap ni Teresa ang mga dokumento sa kabilang panig ng lungsod,
Sa loob ng marangyang opisina ni Rodolfo, isang kakaibang katahimikan ang naghahari. Nakaupo si Rodolfo sa kanyang swivel chair, ngunit ang kanyang pansin ay wala sa mga papeles ng kampanya. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Clarissa na noon ay abalang nag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng salamin. Napansin ni Rodolfo ang isang bagay na matagal na niyang hindi binibigyang pansin. Tuwing may babanggit sa pangalan ni Alonzo o tuwing maririnig ang tunog ng isang bata na umiiyak sa labas ang mga kamay ni Clarissa, ay biglang naninigas. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa kawalan tila may nakikitang multong hindi nakikita ng iba. Isang gabi narinig niya itong bumubulong sa kanyang pagtulog isang pagsamo na huwag siyang lalapitan ng isang bata. Dahan-dahang tumayo si Rodolfo at lumapit kay Clarissa. Inamoy niya ang leeg ng babae, ang pamilyar na bango ng mamahaling pabango na dati ay nagpapaakit sa kanya. Ngunit ngayon ang bangong iyon ay tila may dalang kakaibang pait. Naalala niya ang gabi ng kamatayan ng kanyang anak. Ang amoy na iyon ay naroon din sa silid ni Alonzo, nangingibabaw sa amoy ng gamot at kamatayan. Isang binhi ng pagdududa ang dahan-dahang naitanim sa isipan ni Rodolfo. Ang kanyang asawang si Teresa ay maaaring isang traidor sa mata ng kanyang ina, pero si Clarissa ay isang misteryong unti-unting nagkakaroon ng madidilim na kulay. "May problema ba, Rodolfo?" Tanong ni Clarissa, ang kanyang tinig ay tila isang matamis na kanta na may halong kaba. "Wala," maikling sagot ni Rodolfo habang dahan-dahang bumabalik sa kanyang mesa. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga kamay, lihim niyang binuksan ang isang tracking app sa kanyang cellphone, isang app na nakakonekta sa sasakyan ni Clarissa. Nais niyang malaman kung saan talaga pumupunta ang babae tuwing sinasabi nitong bibisita siya sa kanyang parlor. Ang isang maliit na apoy kapag itinanim sa gitna ng tuyong damuhan ng mga kasinungalingan ay kayang tupukin ang kahit na pinakamatibay na palasyo. Sa loob ng isang madilim na internet cafe na amoy usok ng sigarilyo at kape, mabilis na nag-type si Diego sa isang lumang computer. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Teresa, tahimik, na pinagmamasdan ang bawat letrang lumalabas sa screen. Hindi sila gumagamit ng kanilang totoong pangalan. Gamit ang isang anonymous blog na may pangalang Veritas, inilabas ni Diego ang isang artikulo na yayanig sa buong pundasyon ng pamilya De Silva. Ang titulo ng artikulo ay tila isang sumpa: ang pamilyang banal, ang anak sa labas, at ang pinatay na tagapagmana. Sa loob lamang ng ilang minuto, matapos itong i-publish ang mundo ng social media, ay nagliyab. Ang artikulo ay hindi naglalaman ng mga pangalan, ngunit ang mga detalyeng isinulat, ang politikong tumatakbo sa platapormang makapamilya ang matriarka, na kayang bayaran ang batas ang isang inang itinaboy sa ulan, at ang isang batang namatay dahil sa kapabayaan ng kabit ay sapat na upang ituro ng publiko ang mga De Silva. Lalo pang umigting ang galit ng mga tao nang isama ni Diego ang larawan ng lumang medical record ni Alonzo na bagaman nakatakip ang pangalan, ay malinaw na nagpapakita ng presensya ng lason. The trap is set, Teresa't bulong ni Diego habang dahan-dahang isinasara ang laptop. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang mandaragit na nakakita ng pag-asang makaganti. Ngayon panoorin natin kung paano nila kainin ang isa't isa sa loob ng kanilang sariling hawla. Samantala sa loob ng marangyang mansyon sa Makati, ang kapayapaan ng umaga ay tuluyang nawasak. Ang malakas na paghampas ni Doña Imelda ng kanyang mamahaling tablet sa ibabaw ng glass table ay nagpatahimik sa lahat ng mga katulong sa paligid. Ang mga piraso ng basag na salamin ay nagkalat sa sahig, ngunit walang nangahas na linisin ito. How dare they, sino ang nagpakalat ng basurang ito? Ang mukha ng matanda ay namumula sa matinding galit, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tungkod. I built this family's reputation with my own blood and sweat, tapos sisirain lang ng isang walang kwentang chismis sa internet. Si Rodolfo ay palakad-lakad sa gitna ng sala, ang kanyang mukha ay lukot sa matinding stress. Kani-kanina lamang ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang mga campaign manager. Ang kanyang mga numero sa survey ay bumubulusok pababa. "Mom, the investors are panicking. Kung hindi natin mapapatunayan na paninira lang ito, matatalo tayo sa eleksyon. Pati ang issue ng anak mo sa labas ay nauungkat. Akala ko ba ay matagal mo nang iniligpit ang batang iyon?" Napatigil si Doña Imelda. Isang madilim na anino ang dumaan sa kanyang mga mata.
Ang alaala ng batang itinapon niya sa kalsada 20 taon na ang nakalilipas ay biglang bumalik upang multuhin siya. He is dead to me. Walang sino man ang makakapagpatunay ng koneksyon niya sa pamilyang ito. Sa isang gilid nakaupo si Clarissa, nanginginig ang mga kamay habang pilit na inaayos ang kanyang mga kuko. Nabasa niya ang bahagi ng artikulo na nagbabanggit tungkol sa matapang na halimuyak ng kamatayan. Pakiramdam niya ay may isang pares ng mga mata na nakatitig sa kanya mula sa dilim, alam ang kanyang pinakatagong lihim. Pumasok si Attorney Suarez, ang kanyang mukha ay seryoso at walang bakas ng emosyon. Lumapit siya kay Doña Imelda at may ibinulong na impormasyon tungkol sa IP address ng blog na ginamit. Dahan-dahang tumango si Doña Imelda, ang kanyang mga labi ay humugis ng isang nakakatakot na ngisi na walang dalang init. Tiningnan niya si Attorney Suarez, ang boses ay kasing lamig ng yelo sa ibabaw ng bangkay. I don't care how much money you need to pull from the campaign funds, Suarez. Find the rat behind this Veritas account. At kapag nahanap niyo na kung sino ang traidor na ito, huwag niyo nang dalhin sa pulis o sa korte. Ilubog niyo sa lugar kung saan hindi na siya makakahinga at walang makakakita. Sa kabilang dako ng lungsod, habang naglalakad pabalik sa kanilang pinagtataguan, napansin ni Diego na may isang itim na van na dahan-dahang sumusunod sa kanilang mga anino sa ilalim ng mga pundidong ilaw ng poste. Ang katahimikan ng gabi ay hindi palaging nagdadala ng kapayapaan. Madalas ito ay ang panandaliang pagpigil ng hininga ng mundo bago ang isang malaking unos. Mabilis na hinila ni Diego si Teresa papasok sa isang makipot at madilim na eskinita nang mapansin nila ang itim na van na umaaligid sa kanto. Ang mga gulong ng sasakyan ay walang awang dumudurog sa mga maliliit na bato sa kalsada, tila naghahanap ng kahit anong bakas ng kanilang presensya. Tumakbo sila nang walang lingon-lingon, ang kanilang mga paghinga ay mabigat hanggang sa marating nila ang tuktok ng isang lumang at abandonadong gusali sa gilid ng tondo. Nang makasiguro silang ligtas na sila mula sa mga nagmamasid na mata, napasandal si Teresa sa malamig na semento ng pader. Ang hangin sa itaas ay nagdadala ng amoy ng dagat at usok, ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang lugar na iyon ay tila naging isang pansamantalang santuwaryo para sa dalawang pusong sugatan. Dahan-dahang lumapit si Diego. Ipinatong niya ang kanyang jacket sa balikat ni Teresa upang labanan ang ginaw ng madaling araw. Nang magtama ang kanilang mga mata, wala nang bahid ng pagdududa o galit. Ang natira na lamang ay isang malalim na pag-unawa na sa mundong ito silang dalawa lamang ang magkakampi. Natatakot ka ba, Teresa? Basag ni Diego sa katahimikan ng kanyang boses ay isang banayad na bulong na sinasabayan ng malamig na ihip ng hangin. Umiling si Teresa. Tiningnan niya ang mga kumukutitap na ilaw ng syudad, sa malayo ang lugar kung saan nagahari ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Natakot ako noong nawala si Alonzo. Natakot ako noong itaboy nila ako sa ulan nang walang kalaban-laban. Pero ngayon, ang takot ko ay napalitan na ng pagnanasang tapusin ang lahat ng ito. Inabot ni Diego ang kamay ni Teresa, ang kanyang magaspang na palad ay nagbigay ng isang kakaibang init na matagal nang hindi nararamdaman ng babae. Marahan niyang hinaplos ang mga daliri ni Teresa na puno ng paltos dahil sa paglalabada, isang tahimik na pagkilala sa kanyang mga sakripisyo. Bukas ang pinakamalaking campaign rally ni Rodolfo. Ang buong bansa ay manonood. Doon natin ibabagsak ang huling baraha, seryosong sabi ni Diego. Pagkatapos dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo at idinikit sa noo ni Teresa. Pangako ko sa iyo, kahit anong mangyari bukas hindi ko hahayaang may manakit sa iyo. I will protect you with my life. Isang luha ang nakawala sa mga mata ni Teresa, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawang malamang may isang taong handang ibuwis ang buhay para sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Diego. Walang salitang namutawi, tanging ang tahimik na pangako ng pagmamahal at pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang naputol nang makarinig sila ng mga yabag mula sa madilim na hagdanan. Mabilis na itinago ni Diego si Teresa sa kanyang likuran, ang kanyang katawan ay naging isang matibay na kalasag, handang harapin kung sino man ang natagpuan sila. Mula sa anino isang pamilyar na figura ang dahan-dahang lumabas. Ang kanyang mga damit ay gusot, ang mukha ay puno ng pasa at sugat, at ang kanyang mga mata ay nanlalalim sa matinding takot at puyat. Mateo, halos hindi makapaniwalang bigkas ni Teresa
nang makilala ang dating kaibigan. Bumagsak ang mga tuhod ni Mateo, sa malamig na semento ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang may inilalabas mula sa loob ng kanyang punit na polo. Patawad, Teresa, patawad. Nalaman ni Doña Imelda na nag-iwan ako ng kopya ng mga dokumento. Pinatay nila ang nanay ko sa ospital kaninang umaga. Humihikbing pahayag ng abogado, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi na huli na para baguhin. Inilapag ni Mateo ang isang itim na flash drive sa sahig, ang huling piraso ng ebidensya na magdudugtong sa pandarayan ni Rodolfo at sa sabuatan ng pamilya. Gusto nilang patahimikin ang lahat, pero hindi ko na kayang maging kasabwat sa mga demonyong ito. Gamitin ninyo ito bukas, Teresa, at tapusin niyo sila. Ang kislap ng mga ilaw ay hindi kailanman sapat upang magbigay ng liwanag sa mga pusong binalot na ng maitim na ambisyon. Ito ay nagsisilbi lamang na nakakabulag na maskara upang itago ang nabubulok na kaluluwa ng mga nasa kapangyarihan. Ang malawak na Grand Ballroom, isa sa mga pinakamahal na hotel sa Maynila, ay nag-uumapaw sa libu-libong taga-suporta, mga politiko at mga miyembro ng media. Ang mga naglalakihang LED screen ay nagpapalabas ng mga larawan ni Rodolfo na nakangiti, may bitbit na mga bata mula sa mga orphanage at nagbibigay ng mga peking pangako ng pag-asa. Ang buong paligid ay naliligo sa kulay ginto at asul na ilaw, isang perpektong entablado para sa isang pamilyang sanay maglaro ng Diyos-Diyosan. Sa gitna ng entablado nakatayo si Rodolfo, suot ang isang mamahaling barong, hawak ang mikropono na tila ba hawak niya ang buong mundo. My fellow countrymen, family is the absolute foundation of our society. Dito nagsisimula ang pag-asa, dito nagsisimula ang pag-ibig. I know what it means to lose a family. I lost my precious son, Alonzo. Pumiyok ang boses ni Rodolfo, isang perpektong pag-arte na pinag-aralan niya ng ilang gabi. Ang hiyawan at palakpakan ng mga tao ay tila isang malaking alon ng simpatsya na bumalot sa buong bulwagan. Sa harapang hanay ng mga upuan, nakita ang marangyang anyo ni Doña Imelda, dahan-dahang nagpupunas ng isang peking luha gamit ang isang panyong sutla. Sa tabi ni Rodolfo ay nakatayo si Clarissa, kumikinang ang diamanteng singsing sa kanyang daliri, nakangiti habang hinahagod ang likod ng lalaking ninakaw niya. But God is merciful. Patuloy ni Rodolfo, muling iniaangat ang kanyang mukha sa mga camera. He gave me the strength to overcome that tragedy, and He gave me a second chance to rebuild my life with someone who truly understands loyalty and love. Clarissa has been my rock in my darkest times. Sa isang sulok ng VIP section, si Marisol ay abalang-abala sa pagla-livestream. Ang kanyang mukha ay halos dumikit na sa screen ng kanyang cellphone. Grabe ang iyak ko, mga kamarites. Nakikita niyo ba kung gaano kabait si Congressman? Buti na lang talaga na wala na ang babaeng pabaya na iyon. Clarissa is the perfect first lady. Ngunit ang kasinungalingan, gaano man kaganda ang pagkakabalot, ay palaging may hangganan. Isang matinis na huni mula sa mga speaker ang biglang pumunit sa mapagkunwaring talumpati ni Rodolfo. Ang ingay na iyon ay tila isang matalim na sibat na nagpatahimik sa buong madla. Ang mga tao ay nagkatinginan, nagtataka kung nagkaroon ng aberya sa sound system. Sa control room ng hotel, mabilis na na-bypass ni Diego ang mga main server, ikinokonekta ang flash drive na ibinigay ni Mateo na naglalaman ng katotohanang yayanig sa buong bansa. Kasabay ng pagpatay ng mga naglalakihang spotlight na nakatutok kay Rodolfo, ang dalawang malalaking pinto ng ballroom sa likuran ay bumukas ng malakas. Ang liwanag mula sa labas ng pasilyo ay tumagos sa madilim na kwarto, lumilikha ng isang mahabang anino na gumapang patungo sa entablado. Ang mga tao ay kusang gumilid, tila nahawi ang karagatan, upang bigyang daan ang isang hindi inaasahang bisita. Naglakad si Teresa papasok ng bulwagan. Wala na ang kupas na damit ng isang labandera. Wala na ang mga luhang nagpapakita ng kahinaan. Nakasuot siya ng isang purong puting pormal na damit na umaalon sa bawat hakbang. Ang kanyang buhok ay tuwid at maayos, at ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol. Siya ay tila isang multo ng katarungan na nagbalik mula sa limot upang singilin ang mga may utang na dugo. Nalaglag ang panga ni Marisol, ang cellphone po nito ay muntik nang dumulas mula sa kanyang mga kamay. Si Clarissa ay namutla, ang kanyang perpektong ngiti ay biglang naging isang maskara ng purong kilabot habang humahakbang paatras. Napahigpit ang hawak ni Doña Imelda sa kanyang tungkod, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang galit.
Huminto si Teresa sa mismong gitna ng bulwagan. Ang mga kamera ng media ay sabay-sabay na tumutok sa kanya, nag-aagawan sa pinakamalaking balita ng dekada. Kinuha niya ang isang mikropono na inabot ng isang lihim na tauhan ni Diego mula sa gilid. Ang galing mo. Ang galing mong umarte, Rodolfo. Ang boses ni Teresa ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, kalmado, ngunit may dalang bigat na nakakabasag ng buto. Pero hanggang kailan mo kayang magsinungaling sa harap ng buong bansa tungkol sa kung paano mo talaga pinatay ang sarili mong anak? Ang katotohanan, kapag matagal na ibinaon sa dilim, ay bumabalik hindi bilang isang mahinang bulong, kundi bilang isang nakakabinging kulog na yayanig sa sinumang nagtangkang magtago nito. Security, ilabas nyo ang baliw na babaeng iyan, patayin nyo ang mga camera. Ang tinig ni Doña Imelda ay tila isang matalim na latigo na pilit kinokontrol ang nagkakagulong sitwasyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakaturo kay Teresa. Mabilis na kumilos ang ilang mga gwardya, ngunit ang pader ng mga mamamahayag at ang kumpol ng mga naguguluhang tao ay nagsilbing harang. Walang sino man ang nais palampasin ang tagpong ito. Nanatiling tuwid ang pagtayo ni Teresa, ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng kahit anong takot. Tiningnan niya ang kanyang biyenan na dati ay pinapanginig siya sa takot, ngunit ngayon ay mukhang isang desperadong matandang pilit kinakapitan ng kanyang gumuguhong palasyo. Baliw, Imelda. O baka naman natatakot ka lang na makita ng buong bansa ang nabubulok na kaluluwa ng pamilyang ginagamit mo sa pang-uuto ng mga tao. Ang boses ni Teresa ay mahinahon, ngunit bawat salita ay bumabaon na parang patalim. Bago pa man makasagot si Rodolfo, upang ipagtanggol ang kanyang ina, nagbago ang liwanag na nagmumula sa mga naglalakihang LED screen sa buong bulwagan. Mula sa control room, matagumpay na naipasok ni Diego ang mga file na nakuha mula kay Mateo. Ang mga peking campaign video ni Rodolfo ay biglang napalitan ng isang malinaw na footage mula sa security camera ng isang luxury condo. Sa ibaba ng screen, malinaw na nakasulat ang petsa at oras, ang mismong gabi, at oras na sinusubukan ni Teresa na tawagan ang kanyang asawa dahil nag-agaw buhay si Alonzo. Umalingaw-ngaw ang boses ni Clarissa mula sa mga speaker, puno ng kalandian at pagkainis. Hayaan mo siyang mag-ring, Rodolfo. Panira ng gabi ang asawa mo. I-turn off mo na yan. Kasunod nito ay ang boses ni Rodolfo kasabay ng pamilyar na tawa nito. Just ignore her, babe. She's always overreacting. Come here. Ang dalawang bulto sa video ay nagyakapan habang ang cellphone sa ibabaw ng mesa ay patuloy na umiilaw, hudyat ng sunod-sunod na tawag na tuluyang binaliwala. Isang malakas na singhap ang namutawi sa buong ballroom. Ang mga tao ay nagkatinginan, ng bulong-bulungan ay mabilis na naging alon ng galit at pandidiri. Si Marisol, na kanina ay nagpupuri kay Clarissa, ay inilapit ang kanyang cellphone sa mukha ni Rodolfo na ngayon ay kasing putla ng papel. Diyos ko po, mga kamarites. Habang namamatay ang bata, nagpapakasarap ang magaling na kongresista. This is a lie, magagawa-gawang video. This is an AI deepfake paninira ng kalaban sa politika. Nagsimulang sumigaw si Rodolfo, ang kanyang paningin ay naghahanap ng kakampi, ngunit maging ang kanyang mga campaign manager ay dahan-dahang umaatras mula sa entablado. Tumingin siya kay Clarissa na ngayon ay halos hindi na makahinga sa matinding pagkapahiya. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit kay Teresa. Umakyat si Teresa sa mga unang baitang ng entablado. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang paghatol ng kamatayan para sa karera at dangal ng mga De Silva. Paninira iyan ang mismong ginawa ninyo sa akin noong inilibing natin ang anak ko. Tinawag ninyo akong pabayang ina. Ipinahiya ninyo ako sa buong mundo at itinapon sa kalsada na parang aso. At ang lahat ng iyon ay para lang pagtakpan ng katotohanang habang binabagutan ng hininga si Alonzo, kayong dalawa ay nagpapakasaya sa ibabaw ng kama. Huwag kayong maniwala sa kanya. She is a bitter gold-digging woman. Sigaw ni Doña Imelda na ngayon ay hawak ang kanyang dibdib, pilit na humihinga habang ang kanyang mundo ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Huminto si Teresa sa tapat mismo ni Rodolfo at Clarissa. Ang mga camera ay nakatutok sa kanilang tatlo. Ang katahimikan sa paligid ay nakakabingi, naghihintay sa susunod na sasabihin ng naghihiganting ina. Hindi ko kailangan ng awa ninyo. Mariing sabi ni Teresa, ang kanyang mga mata
ay nanlalamig habang nakatitig ng diretso sa kaluluwa ni Clarissa. At hindi lang pagtataksil ang krimen na pagbabayaran ninyo ngayong gabi. Dahil ang video na yan ay patunay lamang na wala kayo roon noong mamatay ang anak ko. Ngunit may isa sa inyo ang palihim na pumasok sa kwarto ni Alonzo bago pa man siya atakihin. Isang taong nag-iwan ng lason sa paborito niyang laruan. Tumaas ang boses ni Teresa, umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan, bitbit ang puot ng isang inang nawalan ng lahat. Hindi aksidente ang pagkamatay ng anak ko, may mamamatay tao sa harap ninyo. Ang salitang mamatay tao ay tila isang sumpa na nagpayelo sa dugo ng bawat taong naroon sa loob ng malawak na bulwagan. Ang mga mamamahayag ay nagtulakan pilit na kumukuha ng pinakamalapit na anggulo sa mukha ni Clarissa na ngayon ay tila naubusan ng dugo. Ang kanyang mamahaling makeup ay hindi sapat upang itago ang panginginig ng kanyang mga labi. Dahan-dahang itinaas ni Teresa ang lukot at naninilaw na sobre na ibinigay sa kanya ni Lolo Ben. Sa loob ng maraming buwan, pinaniwala ninyo ang lahat na namatay si Alonzo dahil sa natural na atake ng hika. Ipinamukha ninyo sa akin na ako ang may kasalanan. Ngunit ito ang tunay na resulta ng autopsy na pilit ninyong ibinaon sa limot. Bumaling si Teresa sa mga kamera, tinitiyak na ang buong bansa ay nakikinig. Ang anak ko ay namatay dahil sa matinding reaksyon sa isang kemikal, isang matapang na pabango na sadyang inilagay sa kanyang paboritong laruan noong hapon bago siya bawian ng buhay. Isang bagay na alam nating lahat na nakamamatay para kay Alonzo. Tumingin si Teresa kay Clarissa. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho, at ang natira na lamang ay ang puot ng isang inang handang maningil. Hindi lang asawa ang ninakaw mo, Clarissa. Kinuha mo ang hininga ng anak ko. Inisprayhan mo ang laruan niya dahil gusto mong magkasakit siya para lisanin ni Rodolfo ang aming tahanan at tumakbo pabalik sa kama mo. No, you're crazy, wala kang ebidensya. Magagawa-gawa mo lang iyan. Bulyaw ni Clarissa. Ang kanyang boses ay nanginginig mataas at tila napuputol sa matinding takot. Pilit siyang lumalapit kay Rodolfo upang kumapit, ngunit ang lalaki ay umatras. Tinitigan siya na tila isang halimaw na ngayon lamang niya nakilala. Eksaktong pagkatapos ng pilit na pagtanggi ni Clarissa, nagbago ang screen sa likuran. Isang audio waveform ang lumabas. Ito ay ang palihim na recording na nakuha ni Diego mula sa dashcam ng sasakyan ni Clarissa nang simulan siyang ipatrack ng mismong asawang si Rodolfo. Ang boses ni Clarissa na umiiyak at nakikipagtalo kay Attorney Suarez ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto, malinaw at walang pagdududa. I just wanted him to get a little sick, okay? Hindi ko alam na mamamatay ang bata. Gusto ko lang namang umalis si Rodolfo sa bahay na iyon. And besides, ginawa na ng paraan ni Doña Imelda ang lahat. She paid the doctor. She told me to keep my mouth shut at siya na ang bahalang magpalayas kay Teresa. Ang sariling pag-amin ni Clarissa ay tila isang malakas na sampal na gumising sa lahat. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang sumigaw ng pagbabanta at pandidiri. Nalaglag ang mikropono mula sa kamay ni Rodolfo, ang kanyang mga tuhod ay nanghina nang mapagtanto niyang ang babaeng pinakasalan niya at ang inang pinrotektahan niya ang mismong kumitil sa sarili niyang kadugo. Tuluyang bumigay si Clarissa. Sa gitna ng pagkataranta at pag-ulan ng mga camera flashes, nagwala siya at itinuro si Doña Imelda na nakaupo sa harap. Hindi lang ako ang may kasalanan siya. Siya ang nagplano ng cover-up. Siya ang gumamit sa media para sirain ka, Teresa. Kasi ayaw niyang mantsahan ang pangalan ni Rodolfo bago ang eleksyon. Tumingin ang buong madla sa direksyon ni Doña Imelda, ang makapangyarihang matriarka na palaging nakasuot ng alahas at may bitbit na rosaryo ay tila naging isang maliit at kaawa-awang nilalang. Ang kanyang pangalan, ang kanyang dangal, na pilit niyang pinangangalagaan kahit kapalit ng buhay ng kanyang apo, ay tuluyan ng naging abo. Mula sa labas ng hotel, ang matingkad na pula at asul na ilaw ng mga nag-uunahang sasakyan ng mga pulis ay tumagos sa mga salamin ng ballroom. Ang tunog ng mga sirena ay umaalingaw-ngaw, isang himig ng katarungang matagal nang naantala. Pumasok ang mga awtoridad na may dalang mga posas, handang hulihin ang mga taong akala nila ay mas mataas sa batas. Habang papalapit ang mga pulis kay Rodolfo at Clarissa, naramdaman ni Doña Imelda ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila tumangging pumasok sa kanyang mga baga. Ang labis na kahihiyan
at ang pagbagsak ng kanyang imperyo ay naging isang bigat na hindi na kinaya ng kanyang tumatandang katawan. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Napakapit siya sa kanyang mamahaling kwintas hanggang sa mapatid ito nagkalat ang mga perlas sa sahig na tila mga luhang hindi niya kailanman iniluha para kay Alonzo. Sa isang iglap ang makapangyarihang Donya ay bumagsak sa malamig na marmol ng hotel, nanginginig ang buong katawan hinahabol ang hiningang ipinagkait niya sa kanyang sariling apo. Nanatiling nakatayo si Teresa sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang mga mata ay walang awa habang pinagmamasdan ang pagtatapos ng mga demonyong sumira sa kanyang buhay. Ngunit sa pagbagsak ng mga kalaban ng tanong, ay nananatili maibabalik ba ng katarungan ang kapayapaan sa kanyang sugatang puso. Ang tunay na paghilom ay hindi nasusukat sa lalim ng sugat na iniwan ng nakaraan, kundi sa tapang na buksan muli ang mga mata upang salubungin ang bagong umaga. Ilang linggo na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga De Silva. Si Rodolfo ay nakakulong na walang piyansa habang hinihintay ang hatol sa kanyang mga kaso ng korupsyon at sabuatan. Si Clarissa ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo para sa krimen na pagpatay. At si Doña Imelda, ang dating makapangyarihang Donya, ay nakaratay ngayon sa isang puting kwarto ng ospital, hindi na makapagsalita, at kalahati ng katawan ay paralisado dahil sa stroke, na iwan upang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan sa loob ng sarili niyang katawan. Inalok si Teresa ng mga natitirang abogado ng pamilya ng isang malaking halaga bilang settlement, halos kalahati ng yaman ng mga De Silva kapalit ng katahimikan. Ngunit nang walang kahit anong pag-aalinlangan tinalikuran niya ito, ang kanyang mga kamay ay nanatiling malinis. Hindi niya kailanman tatanggapin ang perang may bahid ng dugo ng kanyang anak. Ngayon, malayo sa ingay at dumi ng Maynila, nakatayo si Teresa sa isang tahimik na dalampasigan sa isang malayong probinsya. Ang malamig na ihip ng hangin mula sa dagat ay humahaplos sa kanyang mukha, at ang mabagal na paghampas ng mga alon sa buhanginan ay tila isang oyayin na nagpapatahan sa kanyang matagal nang nagdurusang kaluluwa. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang tangkay ng puting liryo, ang paboritong bulaklak ni Alonzo. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Diego, nakatingin sa malawak na asul na karagatan. Ang kanyang mukha ay mas maaliwalas ngayon, wala na ang dilim ng paghihiganti na dati ay nakaguhit sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang humarap kay Teresa, ang kanyang tinig ay puno ng lambing at respeto. Natapos na natin ang laban, Teresa. Nakuha na natin ang katarungan, panimula ni Diego. Inabot niya ang kamay ni Teresa at marahan itong pinisil. Pero bago ako tuluyang maging karapat-dapat sa isang bagong simula kasama mo, kailangan ko muna ayusin ang sarili ko. Kailangan kong hanapin kung sino talaga ako sa labas ng anino ng mga De Silva. Naintindihan ni Teresa ang bawat salita. Hindi niya pinigilan ang lalaki dahil alam niyang ang tunay na pag-ibig at pagpapahalaga ay ang pagbibigay ng kalayaan upang hilumin ang sariling mga sugat. Tumingala si Teresa kay Diego at binigyan ito ng isang mainit at puno ng pangunawang tingin. Hindi ito pamamaalam, Teresa. Bulong ni Diego, inilalapit ang kanyang sarili. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at idinikit ang kanyang mga labi sa noo ni Teresa, isang halik na nagdadala ng walang hanggang pangako ng pagbabalik. Magkikita tayong muli kapag pareho na tayong buo at handa ng lumigaya. Nang dahan-dahang maglakad si Diego palayo upang simulan ang kanyang sariling paglalakbay, naiwan si Teresa, nayakap ang kapayapaan na matagal na niyang ipinagdarasal. Lumapit siya sa gilid ng tubig, hinayaan ang mga alon na basain ang kanyang mga paa. Tiningnan niya ang puting liryo bago niya ito dahan-dahang inihagis sa gitna ng karagatan. Nakita niya kung paano ito inilutang at tinangay ng malinis na tubig palayo patungo sa kawalan. "Malaya ka na, Alonzo ko!" Bulong niya sa hangin, ang kanyang boses ay hindi na nababakasan ng sakit kundi ng purong pagmamahal. "Patawad kung natagalan ng nanay, pero tapos na, anak. Malaya na tayo." Kasabay ng pag-angat ng araw sa silangan na nagpinta ng kulay ginto at rosas sa kalangitan, naramdaman ni Teresa na ang mabigat na kadenang nakapulupot sa kanyang dibdib sa loob ng mahabang panahon ay tuluyan ng naglaho. Huminga siya ng malalim, nilalanghap ang simoy ng bagong pag-asa. At sa unang pagkakataon, matapos ang tila isang mahabang gabi ng kalungkutan, isang tunay at matamis na ngiti
ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi, habang nakatingin sa walang hanggang kalawakan ng horizon. Isang bagong umaga ang nagsimula, at handa na siyang mabuhay muli. 2 taon. Ganyan kabilis hinugasan ng panahon ang mga madidilim na bakas ng kahapon. Sa isang maliit at tahimik na bayan sa Palawan, malayo sa mausok at mapanghusgang kalsada ng Maynila, nagbukas si Teresa ng isang munting tindahan ng mga bulaklak. Ang bango ng kanyang paligid ngayon ay hindi na nagpapaalala sa halimuyak ng kamatayan at kasinungalingan, kundi sa sariwang simoy ng buhay at pag-asa. Paminsan-minsan umaabot sa kanya ang mga balita mula sa dating mundo. Si Marisol na minsan ay namuhay sa paninira ng buhay ng iba, ay nakulong dahil sa patong-patong na kaso ng paninirang puri mula sa iba't ibang taong kanyang siniraan. Ang kanyang mga taga-subaybay ay naglaho, na parang bula na iwan siyang nag-iisa sa kahihiyan. Si Mateo naman ay nagpadala sa kanya ng isang mahabang liham. Nagmakaawa ng tawad dahil hanggang ngayon ay hindi siya makatulog sa bigat ng konsensya na mumuhay bilang isang anino na pinagmumultuhan ng kanyang mga maling desisyon. Ang pamilya De Silva ay naging isa na lamang kwento ng babala sa lipunan, isang patunay na ang kapangyarihang itinayo sa kasamaan ay tiyak na guguho. Pinatawad na ba niya sila habang inaayos ni Teresa ang mga puting rosas sa isang florera? Napagtanto niya na ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot o pag-absuelto sa kasalanan ng mga nanakit sa kanya. Pinatawad niya ang kanyang sarili mula sa pasanin ng galit at pait. Binitawan niya ang puot hindi para sa kanila kundi para sa sarili niya dahil alam niyang hindi gugustuhin ni Alonzo na mabuhay ang kanyang ina na may pusong puno ng lason. Ang katarungan ay nakamit na ng batas at ang kanyang kaluluwa ay malaya na. Isang maaraw na umaga ang isang kartero ay nag-abot sa kanya ng isang puting sobre. Walang nakasulat na pangalan kung saan ito nanggaling, ngunit nang makita ni Teresa ang pamilyar na porma ng mga letra, naramdaman niya ang isang banayad na kaba sa kanyang dibdib, isang uri ng kaba na nagpapangiti sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang binuksan ang liham. Nakasulat doon ang ilang maiikling pangungusap. Teresa, nahanap ko na ang kapayapaang matagal kong hinanap. Ibinaon ko na ang anino ng mga De Silva kasama ng kahapon. At sa bawat hakbang ko pasulong iisang destinasyon lang ang nais kong puntahan. Pabalik na ako sa iyo, Diego. Napatingin si Teresa sa malawak na asul na karagatan mula sa bintana ng kanyang tindahan. Ang mainit na sikat ng araw ay humaplos sa kanyang mukha. Nahanap na niya ang kanyang kapayapaan. Ang isang inang nawalan ng lahat ay nakabuo ng isang bagong mundo mula sa kanyang mga durog na piraso. Ang pag-ibig gaya ng katotohanan ay parang agos ng tubig, maaari itong harangan ng mga bato, ngunit kailanman ay hindi ito mapipigilan sa paghahanap ng daan patungo sa dagat ng kaligayahan. Ngumiti si Teresa, inipit ang liham sa ibabaw ng kanyang dibdib at humarap sa panibagong araw ng may buong pusong pag-asa. Dahan-dahang tinangay ng malinis na tubig ang puting liryo kasama ang lahat ng pait at sakit ng kahapon patungo sa isang bagong umaga. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama at pakikinig hanggang sa huling yugto ng paglalakbay ni Teresa. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, aaminin ko na pahinto ako at napaluha nang isulat ko ang tagpo kung saan niyakap ni Teresa ang sirang laruan ni Alonzo at naamoy ang lason sa likod ng mamahaling pabango. Napakasakit isipin na minsan ang mga bagay na pilit pinapabango at pinapaganda ng mundo ay siya palang unti-unting sumisira at pumapatay sa atin mula sa loob. Ang kwentong ito ay hindi lamang nagmula sa aking imahinasyon, kundi hango sa mga tahimik na laban ng maraming kababaihan. Sa totoong buhay, isang obrang ibinuhos ko ang aking buong puso, luha at pagninilay-nilay. May isang tanong na nais kong ibato sa inyo ngayon. Kung kayo ang nasa posisyon ni Teresa, tatanggapin niyo ba ang milyon-milyong settlement money mula sa mga De Silva bilang kabayaran sa lahat ng paghihirap ninyo o tatalikuran ninyo ang perang may bahid ng dugo upang magsimulang muli ng may malinis na konsensya tulad ng ginawa niya? Kausapin niyo ako. Habang pinakikinggan ninyo ang huling bahaging ito, nasaan kayo ngayon? Nagluluto ba kayo ng hapunan para sa pamilya, nagtutupi ng mga damit,
O baka nagpapahinga sa biyahe pa uwi. Pagkatapos ng isang napakahabang araw, i-share ninyo ang inyong mga pananaw at mga sariling kwento sa comment section sa ibaba. Gusto kong malaman dahil palagi akong narito upang magbasa at makinig sa inyo. Huwag nyo rin sanang kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito, baka sakaling may isang tao dyan na nangangailangan din ng lakas at paghilom ngayon. Naway mahanap ninyo ang tapang na bitawan ang anumang mabigat sa inyong dibdib at piliing mamuhay ng may kapayapaan at liwanag na walang sinuman ang pwedeng magnakaw. Mag-ingat kayo palagi at patuloy na lumaban ng may dangal at pagmamahal. Pamagat ng kwento, ang halimuyak ng katotohanan. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang nilikha para magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe sa buhay.